Ang point ko lang po kasi, naniniwala tayo o hindi sa vaccine, kaya lang dapat huwag tayo mag-stick dun lang sa vaccine. Parang gantong analogy ko eh. May sakit ka, halimbawa yung aquarium mo, ganyan, may sakit yung isda mo. Bakit? Kasi madumi yung tubig. Solusyon ba? Bakunahan yung isda? Di ba mas maganda, linisin mo muna yung tubig. So para sa atin din po yon. Ibig sabihin, bakunado ka nga, mali naman ginagawa mo. Kain ka ng mali. Di ba, nagpupuyat ka, puro ka din stress sa buhay. Eh di, wala rin silbi. Tatamaan pa rin tayo. Natural forces within us are the true healers of disease. Tandaan natin yon. Meron na tayo dyan, equip tayo. Yun nga yung immune system natin eh. Hindi tayo kinreate kasi na walang panlaban. Never niya nakalimutan yon. Never niya na ginawa na yung mga scientist sa laboratorio, itinapik niya, hoy, nakalimutan kong lagyan kayo ng immune system ha, pakibakunahan yung mga tao ha. Walang ganong instruction si God sa pagkakaintindi ko. Kaya, suma total, sa akin po a robust immune system is the world's best vaccine pa rin. Diba? Kaya nga naririnig natin ngayon, bakunado na, ba't tinamaan pa rin? Kasi it boils down to immune system. Dapat maganda ang immune system po natin talaga. Your immune system has a higher success rate at combating COVID than actual vaccine. Di nga na-presento eh. Kaya nga sinasabi namin parate, ang survival rate hanggang ngayon, even sa new variants, is still 99%. Tamaan ka, ang chance mo mag-recover, 99% or more. O pag mabakuna ka, yung pinaka-highest na efficiency daw, efficacy rate, 95. Eh di mas patas pa rin yung kung tutuusin. Diba? Natural immunity is the only true immunity for me, saka sa kanya. Diba? Everything else is an artificial attempt to cheat nature, and nature is never cheated. Tandaan po natin yan. Sa ngayon, lumabas po ito Atin to statistics top 3 cases of death in 2020. Napansin nyo ba? Yun pa rin dati. Heart disease, cancer, cerebrovascular. Yan yung mga dinidiscuss ko na sa health symposium ko. Hindi naman napalitan eh. Nasaan yung issue ngayon kay virus? Nandito. Pang ilan? Pumasok sa top 5? Hindi nga eh. Diba? O may breakdown pa Sa 27, suspected, not identified. Marami pa. Yan, liit pa lang talaga identified. Kasi kung titignan natin, died of COVID or died with COVID, magkaiba yun. Ibig sabihin, died by COVID, ibig sabihin, yun lang ang sakit mo, namatay ka. COVID positive, may hypertension na stroke, that's something else. Dalawang factor na kasi yun No? Registered deaths in the Philippines, January 2019 to 2022. All ito, yun lahat ng kinamatay ng tao. Aksidente, sakit sa puso, etc. Apparently kasi, sabi nga ng iba, kung may pandemic, dadagdag yun, tataas. Ba't parang bumaba? Galing to sa statistics natin. You can check it out. No? Nasa website ng ng Philippine Statistics Office. Bumababa Yan, ang sinasabi ko sa inyo lagi. May good news naman, huwag kayo masyadong matakot, ha? Meron tayong immune system. Ito kasi pinost ko to before nung merong konting discussion kami about but hindi daw ako lagi nagmamas, if ever. No? Sabi ko, my mass is in the inside. Is my immune system. No? Kaya i-discuss natin mismo yon. Kasi yan ang pinaka-importante. Yung immune system or your immunity. Pag sinabi kasi immunity, it's a protection, defense against whatever doesn't belong. Kung ano yung wala dapat sa'yo, dapat out siya. Trabaho yan ng immune system mo. Ano ba dapat yung wala sa'yo? Microbes, viruses, tissue irritant, pathogen, toxin, bacteria, damage, injury, chemical sa cancer, etc. Lahat yan, hindi mo kailangan, dapat tanggal yan. So, ang immunity natin kasi, pwede mo yung i-compare sa immigration. Hindi pwedeng pumasok ang illegal alien. Tama? Papasok ka dito. Chinese ka, wala ka namang permit para di ba, haharangin ka. Yan ang immune system natin. First line pa lang, harang ka na.
Kaya lang, may nakapasok. Bakit? May naglagay eh. O, di ba? Misa ganon. Meron kang military. Huhulihin ngayon yun, yung nakapasok. Huhulihin, ilalabas ulit. Ganyan ang trabaho lang ng ating immune system. No? Organs of immune system ng tao, napaka medyo sabi na elaborated. No? Na-discuss na naman yan dati sa mga health symposium nila Doc RC, di po ba? Kaya lang gusto ko i-point kasi dito, nakafocus ang karamihan sa atin when you say immune system dun sa cells. Tama ba ako doon? Yung paggawa ng antibody. Where in fact, 99% nakadepend kanino sa labas. Yung first line mo ng defense. Ano yun? Yung outside lining mo, tulad ng balat mo. General term, epithelium. Epithelium, balat mo, epithelium lining ng ilong mo, di ba? Hindi naman pagpasok niyan, diretso na yun. Meron lining yan eh. Na lahat yun, barrier. Kumbaga yan ang wall mo eh, para yung invader hindi makapasok. Ikaw ba gagawa ka ng first line of defense, pinakamahina? Di ba dapat yun ang pinakamalakas, yun ang pinakamatatag. Dapat walang break. Walang point na pwede silang pasukan. Kailan lang nagkakaroon ng point na pumasok, nasugatan ka eh, mag-infection. Kaya namamaga. Kasi bakit? May break na eh, ang system mo eh. Pag nakapasok na, doon naman tatrabaho yung mga cells natin. Yun naman yun eh. Pero importante ha, dapat intact yung ating first line of defense. Kasi 99% ng trabaho sa kanila eh. Ito naman yung immunity sa loob, nakapasok na. O hahatiin daw natin sa dalawa. Meron tayong tinatawag adaptive, merong innate. Pag sinabi mong innate, yan yung pinanganak na, nandyan na yan. Umaandar na yan kahit bata ka pa. O kasama rin po dyan ang ating balat. Kasama din dyan yung pagsisipon nyo, pag-hatching nyo, lahat ng mga reflexes na yan. Kasi pantaboy lahat yan eh. Diba? Yun namang adaptive, ibig sabihin, hindi yan naman na. Pwede na ipinasa sa'yo through natural processan ng nanay mo. Isang proseso rin yung pagbibigay natin ng breast milk. Eh, di ba? Tawag natin yung first drop. Anong tawag doon? Colostrum. No? That's one passive natural immunity. Importante yon, napaka-importante. Hindi lang kasi basta gatas yun, yung colostrum. Kaya kakaiba si colostrum, meron siyang parang may files. Compare ko lang sa computer. Parang files kasi ng nanay yun. Lahat ng information ng isang nanay, kung halimbawa sabihin natin 27 years old siya, yung buong 27 years niya na nagkasakit, gumaling, naka-encode doon kung paano niya nilabanan. So ipapasa ngayon doon sa bata yon. Kaya pag ang bata hindi nabigyan ng breast milk, masakitin yan. Tandaan nyo. Sila yung madalas may allergies, di ba? Minsan nga lang, gatas pala kung ano dumalabas eh. May mga rashes na, no? O yung isa pang natural na adaptive immunity, yung mismo nagka-infection ka. Bata ka, nagkatigdas ka. Di ba? Kasi wala kang bakuna. Gumaling ka ba? Gumaling, mabuhay pa tayo eh. Nandito pa tayo, di ba? Ang tanong, umulit pa ba? Hindi na, kasi may immunity ka na. Artificial. Ito ngayon papasok yung immunization sa artificial. Kasi hindi natural. In-inject sa inyo. Papakita ko lang sa inyo kung bakit much better pa rin ito kesa dito. Kasi ang contention ng iba, immunity naman pala eh. Kailangan daw palakasin ng immunity. Naiintindihan ko ba daw na yung ginagawa ng bakuna ay pinalalakas ang immunity natin? Siyempre naman naintindihan ko yon. Ang point ko, baka hindi mo naintindihan ang binaypas mo sa bakuna. Meron ka rin binaypas yan. Diba? Barrier immunity, sabi ko nga sa inyo kanina, yan yung pinaka-importante. 99% ng trabaho nandyan. Balat mo, epithelium lining ng ilong mo, hanggang doon sa lining ng lungs mo, lahat yan. Panlaban mo yan. Tapos, sa likod niyan, meron ka agad mga cells na nakadepensa na sakali makapasok, atake ka agad sila. Innate immunity, yun nga yun, yung pinanganak na nandun. Macrophages is isa. Ang macrophages kasi cells yan na nandun halos madalas sa likod din ng lining. Ibig sabihin, pag nakapasok yan, hindi naman kailangan kilala niya kaagad eh. Basta't alam niyang foreign, kakainin niya talaga yon. That's part of innate immunity rin. Adaptive, yun nga, binanggit natin kanina, nagka-infection ka, mag-a-adjust ka. Interferon, microbiome. Ang bakuna kasi, nag-operate sa two-chamber
system. Ibig sabihin, base sila na meron kang innate at adaptive immunity. It's a 1960s thing. Sabi nga ng ibang scientist, obsolete. Dito ka lang pumapasok. Ang modern immune system natin ngayon, kasama ang interferon, microbiome at neural. Ibig sabihin, kung ano ang laman ng bituka mo, anong microorganism nandyan, kasama yon sa immunity mo. Bypass po kasi ito. Bakit na-bypass? Imagine mo, no? Yung usual, halimbawa po, chickenpox. Sino sa inyo nagka-chickenpox na? Almost. Yung iba, hindi pa? O hindi lang sigurado? Ako din, hindi ko sigurado. Parang wala pa kasi akong chickenpox eh. Pero so far, hindi naman ako nahawa kahit directly may contact ako so far. No? So ang point natin doon, yung chickenpox, nahawa ka, nasinghot mo yon. Droplets pa rin kasi yan eh. May papasukan siyang normal, di ba? Saan? Ilong pa rin ang daan niya. Tapos papasok sa dugo mo, doon ka magkakaroon ng infection. Yun yung normal ha. Pag bakuna halimbawa, chickenpox na vaccine, paano ba ina-administer yan? Sa ilong ba? Di ba diretso na? So anong point ko? May binaypas ka. Ano yon? Yung barrier. Kasi alam niyo po, pagpapasok ang mikrobyo sa barrier pa lang, halimbawa, nakapenetrate siya. Di ba? Ibig sabihin, uy, nalusutan tayo. Dapat next time, alam na natin. Mag-a-adjust na sila. Kaya much better ang natural immunity. Kasi bakit? From the very basic na innate, adjusted ka. Nakapasok sa ilong mo, medyo nandun na, pumapasok na sa bloodstream mo yung viruses, di ba? Ibig sabihin, mag-iisip din siya, uy, napasukan na naman tayo. Sino may problema? Adjust ka ulit ang system mo. Para next time, hindi na mangyari. Binaypas mo yun. Kaya nangyayari dyan, pag binakunahan ka, minsan kasi, yung dalawang system mo daw, yung barrier mo, at saka itong interferon, etc., nalilito sila. Para bang, saan ang galing yun? May nakapasok na magnanakaw. Saan ang galing yun? Baka dumaan sa bubong, hindi nila, sila nagkakagulo. Nakuha niyo yung point doon? Kasi may binaypas ka sa normal system. Kung paano pumasok ang mikrobyo, kung paano natin labanan step by step. Pag may binaypas ka, may problema pa rin. Diba? Yan siya sabi nila na, iba pa rin ang natural immunity. Sa totoo lang. Neural. Neural is part din kasi parang ano yan eh. Nagre-react kasi yan, yung system mo, kasama ang brain mo. Kaya nga ibang cells mo, meron din natawag na memory cells, di ba? Kasama yun eh. It's a part of your system. No? So next time, alam na ng katawan mo, pag ganun, di ba? Nagke-create ka nga minsan ng instinct eh. Even yung pag-sneeze natin, that's an instinct. Si ba nagkukuman na bumahing ka, di ba ito rin? That's part of your immune system. Kaya lang, dito lang lagi nakatingin ang tao ngayon sa dalawa. Pero actually, ang model ng immune system, modern, yan na po. No? Para ma-update tayo po. Yung kakainin mo yung mga mikrobyo, macrophages, that's an innate. Innate yun. No? Kung baga pinanganak ka na, nandiyan na yan eh. Lalaban at lalaban yan. Kahit di mo isipin. Ito naman yung type na adaptive. Di ba? Parang si SARS-CoV. Di ba? Adaptive is magpo-produce ka ng antibody para itong si virus mo hindi makakabit dito sa receptor. Ito yung tinatawag at binabanggit ko kaninang ACE2 inhibitor, receptor pala. ACE2 receptor. Dito sila kumakabit. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag 10 years and below, halos wala pa. Or hindi pa totally developed. Kaya ang bata hindi masyadong tinatamaan. Your body isn't just a body. Tandaan nyo na, it's an ecosystem. Ibig sabihin, hindi lang ikaw yan eh. Kumusta ang balat mo? May mikrobyo? Kumusta ang bibig mo? May mikrobyo? Loob ng ilong mo? May mikrobyo? Bituka mo? May mikrobyo? Lahat yan meron. Lahat ng every square inch ng katawan mo, meron at meron yan. Di ba? Meron tayong tinatawag na visible organ. Kaya lang, itong hindi natin napapansin, invisible microbiome. Ang complete human, dapat present ang dalawa. Hindi ka mabubuhay na walang ibang organismo. Tandaan mo yan. So, hindi ka pwedeng dapat sterile lagi. Ligo na ligo, alcohol ng alcohol. Hindi yun ang totoong tao, tandaan nyo. Yung mga binuhay ng gano'n, napansin nyo yung mga bata na gano'n ang sistema, ayaw maalikabukan, ay madumihan. Di ba sila yung sakitin? Pagdating ng araw.
Sino sa inyo dito yung naglaro sa putika, naligo sa ulanan, di ba? Lahat ng klase, dinampot yung pagkain, okay pa daw, wala pong 5 minutes, di ba? Buhay pa tayo eh. Para kasing orientation mo yun eh. Sa isang mundo na cruel. Kaya lang, dahil doon, natuto ang katawan natin. Kaya mas tumibay tayo. Kaya madalas sabi ko sa kanila, kung contagious ang kalaban natin ngayon, bakit hanggang ngayon buhay pa yung mga street people? Inoobserbahan ko talaga sila. Kasi marami akong talagang ilang taon nang nakikita, nadadaanan ko araw-araw. Ibig sabihin, kung ako nadadaanan ko, ilang tao pang dumadaan sa harap nun araw-araw. Hanggang ngayon buhay pa eh. O isang advantage, exposure. Tama? Trained ang katawan na kasi nila. Kaya kung tayo, lagi na lang ganun, masyadong lahat na lang ng bagay, mahawakan konti ng anak mo, shh, humawa ko lang, shh, kawawa. Alam niyo kawawa, mas madami kang nilalagay na toxin sa system niya kaysa pinapatay mong supposed to be na pwede namang makatulong sa kanya. Ang tawag kasi doon is priming pinaprime ang katawan mo. Para pagdating ng araw, di ba, baliwala na sa kanya kung anong microbiome man yung ma-encounter niya. Isipin nyo, ang human microbiome, 90% which is bacteria, mas marami pa sa cells mo. Outnumbered tayo, 10:1. Mas maraming cells o mas marami kang bacteria and other microbes sa katawan mo kaysa mismong cells mo. Kaya nga sabi nila, we're actually just 10% human and 90% bacteria. Ganon sila kasi kadami. Sa lining lang po ng bituka natin, trillions and trillions. Kaya nga, di ba, pag iinom ka ng Yakult, nakikita mo, di ba? With billions of micro, di ba? Yung mismong, natin, probiotics. So, kasi kailangan natin sila eh. Hindi tayo pwede makasurvive nang wala sila. Tandaan nyo. It's not a conspiracy theory to believe that the immune system is capable of doing its job. It was designed to do so. Sabi nga natin, created ni God yan na ganyan. Kaya lang, baka ang problema, ikaw mismo sumisira sa kanya. Hina talaga. Di ba? Wala kasing imperfect na immune system. Kaya lang yan nagloko, may ginawa tayo. O may nagawa ang system sa atin. Di ba? Ito kasi isang parang mentor ko to simula nung nag-lockdown Si Shiva Ayudari. No? Basahin niyo mabuti ha. Listen carefully. Viruses are not what kills and harm us. Trillions of them in and around us. Rather, the overreaction of a weak and dysfunctional immune system caused by underlying pre-existing condition from a lifetime of poor choices, exposure to poisoned air, water, and food. Yun ang problema. Hindi yung viruses. Paano ka papatayin ng isang walang buhay? Buhay bang virus? Hindi. Hindi man tulad ng leon na pwede kang sakmalin. Diba? Walang kayang gawin niya kundi pumasok sa cells mo. Minsan may process talaga gano'n, nagre-react ka. Pero, madalas, kaya nagkakaproblema, kaya meron nagkakaroon ng mortality o may namamatay is yung reaction o overreaction ng dysfunctional immune system mo. By the way, siya po ang inventor ng email. Hindi natin kilala masyado, no? O, kasi lumalaban sa system kaya hindi masyado. 3 degree niyan sa MIT. Matalino po yan. No? Maraming hinamong debate simula nung walang lumalaban sa kanya. Sinesensor din po yan, parang ako. Tinanggal sa FBI.